So ito, may bago na naman pong panggigipit mula sa kampo ni Mayora Hani Lacuna dito kila Yorme with less than 100 days to go bago mag-eleksyon. Tila ba lalong nagiging desperado yung pong kampo nila. Okay? O bago natin pag-usapan yan, gusto ko muna pong i-shout out Senator Manny Pacquiao. Okay? Tayo po ay naimbitahan sa kanyang bahay dyan po sa Makati. Napakaganda ng bahay niya. Ang daming mga memorabilia, mga belts, tapos yung mga furniture. Talagang ang gaganda. Okay? Gumawa po ng content para sa One Pacman Party List. Doon po sa kanyang bahay. Abangan nyo kasi lalabas yan in the coming days. Okay? Mga videos for One Pacman Party List. Starring, of course, Senator Manny Pacquiao, number 6 ngayon sa senatorial survey. So, sure win na yan si Sen Manny. O tapos nandun din si Congresswoman Vilca Romero, yung first nominee. And si Eruption, yung malaki katawan, yung nagtiting-ting. Ganun. So, imagine niyo na lang, magkakasama yung mga yon, di ba? So, kung ano yung mga posibleng ginawa na lalabas na content para sa One Pacman. So, shout out po ulit sa One Pacman Party List. Of course, suportado din nila yung Yorme's Choice. At tayo, sumasama din tayo sa kanila sa pag-ikot-ikot sa bansa. Okay? So, ito, pag-usapan natin. Pinost po ngayong araw. Okay? Memorandum. The administrators of all malls and event place in the city of Manila. Okay? Mula po sa Office of the City Legal Officer. Okay? At ang subject, special permit for event activities. Okay? So kung sinusubaybayan nyo po yung mga pag-ikot ni Yorme sa Maynila, makita nyo po na dahil sa sobrang dami ng tao na gusto niyang maabot at gusto niyang makausap, gusto niyang sa mga town halls, kasi gusto niyang marinig, ano bang mga hinain nyo, ano bang mga problema nyo, ano bang kailangan natin ayusin sa Maynila pagbalik ko. Okay? So, ang daming tao kadalasan yan. 500 to 1,000 individuals. Isang puntahan ni Yorme Isko. Siyempre, pag dumating si Yorme, excited ang lahat. Masaya ang lahat. Iba yung energy pag nandun. At siyempre, papanoorin nila magsalita si Yorme Isko. Si Yorme yung finale dun sa mga town hall meetings na yun. Paglabas mo nung town hall, nung events place, ang sarap sa pakiramdam kasi nagkakaroon ka ng pag-asa. May baon kang pag-asa pag uwi mo sa inyong barangay. Okay? At marinig mo naman yung mga videos. Yung mga tao doon sumisigaw, bumalik ka na. Lahat, isang buong sinehan o isang buong lugar, 1,000 tao, ganun yung sinisigaw. Okay? Kaya tila ba ngayon ay pinag-iistriktuhan itong mga sinehan para pagganapan ng mga events na yon. Okay? So basahin natin. In compliance with Section 132, Article J, City Ordinance Number 8331, all administrators of all malls and establishments holding special events in the City of Manila are hereby instructed to ensure that individuals or organizations intending to hold events within their premises other than those for which their business permits were issued shall secure a special permit from the Office of the City Legal Officer. Ayan, pursuant to Executive Order number 12. Okay, wherefore, in consideration of the above, hereunder are the guidelines and rules to be observed dun sa mga special events. Okay? Any event, program, or activity held within the said premises, whether public or private, must obtain a special permit from the Office of the City Legal Officer. Applicants must present before the mall administrator an approved special permit before the activity is allowed to proceed. The mall administrators are tasked to inform all event organizers about the requirements for a special permit as well as verify the existence of the approved special permit before granting final approval. Non-compliance with the directives herein may result in penalties and appropriate actions. So siguro pwede nilang ipasara kapag ayaw sumunod. For your immediate attention and strict compliance, sabi ni Attorney Veronica Liadok. Ayan. So ano ibig sabihin nito, guys? Pinag-iistriktuhan po
ang kampo nila Yorme Isko. Kasi naalala niyo yung mga billboard, 'di ba? Sa One Pacman, 'di ba? Yung tsaka kay Wilbert Lee, pagkasama si Yorme, pinag-iistriktuhan yung mga may-ari ng billboard. Ngayon naman yung mga may-ari ng sinehan ang pinag-iistriktuhan, 'di ba? Pag mayroon kayong gagawin diyan, na paano kunyari, 'di ba? Kung merong concert o merong party, private na party o lahat 'yung kailangan may special permit. 'Di ba? Yung mga events place kailangan kumukuha ng yung mga events place na pwede nating upahan, 'di ba? Para sa mga birthday, debut o sa mga pagtitipon, anniversary. So ibig sabihin ba noon lahat 'yung kailangan kumuha ng special permit o ito lamang mga town hall meetings ni Yorme Isko? Yun lang ang iniistriktuhan. Kumbaga nagkaroon lang ng bala o ng pwedeng gamitin na memorandum para ipatigil yung mga town halls ni Yorme. Okay? So nakakalungkot na kailangang umabot sa ganito. 'Di ba? Anong masama na pag kunyari yung sinehan, inupahan naman nila Yorme 'yon. 'Di ba? Binayaran naman, kumita yung sinehan. Nagkasama-sama yung mga tao doon sa town hall, 'di ba? Nagkasama-sama, nakita nila si Yorme. 'Di ba? Nabusog sila doon sa kwento ni Yorme at sa daladalang pag-asa. Kumbaga, bakit kailangan pigilan? 'Di ba? Bakit kailangan parang gipitin ng ganito? Sana mali yung pagkaintindi ko dito, pero mukhang ganun yung labas eh. Talagang pinipigilan nila yung kampo ni Yorme para i-grupo yung mga tao, pagsama-samahin yung mga tao. Anong susunod? Pati mga basketball court, pati mga pagbabawalan na din nila na mag-gather doon o magsama-sama din yung mga tao. So, dahil lang gusto nilang pigilan itong si Yorme. Pero kasi with or without itong mga town hall na to, talagang yung mga tao sabik na sa pagbabalik ni Yorme. Kumbaga, ito nga ang problema kasi nila eh. Si Yorme, sobrang taas na ng lamang sa survey, ang sipag-sipag pa. Ang sipag-sipag pa, tapos 'di ba araw-araw puro mga town hall meetings bawat sulok ng Maynila. 'Di ba hindi siya nagkakampante kahit malaki yung lamang niya, kahit alam niya na majority sa Maynila ay gusto na siyang bumalik. Siyempre he is still doing the rounds at kinakausap as many people as possible, kaya nga malalaking venue yung mga kinukuha. 'Di ba? And at the same time also si Yorme gumagastos din naman. 'Di ba? Nakita niyo naman pag may mga nasusunugan, 'di ba? Naghahagilap ng pera si Yorme, bibigyan yung mga tao. Milyon din yung inaabot ng mga pinamimigay ni Yorme Isko na tulong o ayuda, 'di ba? O mamasamain na naman ng iba yung nga ginagamit nga yung, diba, kaya yung mga galing sa gobyerno na ayuda, 'di ba? Masasabi ito sariling bulsa mula sa mga kasama niya sa Yorme's Choice at sa mga naniniwala kay Yorme. So, para sa akin, masyadong panggigipit ito. We are 100 days away na lang naman, less than 100 days bago matapos itong eleksyon. Sana po matigil na itong mga parang kabaliwan na itong nangyayari. Masyado nang nanggigipit. Hindi na mapigilan masyado na kailangan mag-resort sa ganito O sana po matauhan naman yung pong mga opisyales na wag namang ganyan. Wag namang Gaano kaya kabilis kumuha ng permit dito? Ito tanong dito, pag humihingi ba ng permit sila Yorme, bibigyan ba o haharangan? Yun ang tanong, 'di ba? Kumbaga doon pa lang basa na kung ano yung every move ni Yorme, kung kailangang hinga ng special permit, 'di ba? Nasaan yung natin doon? Nasaan yung freedom natin doon? Para kumbaga bilang isang taga Maynila, para gumawa ng mga activities na hindi naman nakakasama sa syudad at wala namang naiistorbo. 'Di ba? Wala namang So, anyway, tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Stay safe parati, guys. Manila, God first. Bye-bye.